Please remain standing as we're going to read our scripture for today. Our scripture is found in Genesis 50 verses 20 and Romans 8:28. I'll be first reading Genesis 50 verse 20. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. In Romans 8:28, and we know that all things work together for the good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Broken world, through salamat sa assurance, God is our refuge. Problem is real, so is our God. Thank you, Bobet and Pastor Christian. Malipay batang atong mga leaders, maayo po manganta. And I know the church, labi na itong mga dugay na din sa church, na nakakita gyud kang Bobet o kang Pastor Christian. Gikan sa gamay pa sila, hangtod karon nga nanagko na sila. Nanagko na kaayo. Unsay sekreto sa church nga nung maingana ang taga diri? Pag-abot na ako diri 2 years ago, na nag-ingon sa ako, Pastor, ug manambok ka dinhi, mahimo gyud ming proud kayo. Pero 2 years na maigso, ningani lang gyapon ko, I know, dili pa gyud mo proud sa ako. It's a broken world, manggod. Manang na yung mga problema sa panglawas. Today is the last Sunday sa atong emphasis sa Gitawag Ministry. Service to the Lord, pagpangalagad sa Ginoo. And we have been emphasizing that service is not for salvation. Instead, we are saved to serve. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili ni paningkamot nato aron plus points ta sa langit or plus 10 sa langit. Ngaron malangit ta, malimpyo ang atong mga sala. It's not about that. Remember, siguro sa giingon sa atong leader kaganiha, just worship the Lord or come just as you are. Now, atong huna-hunaon nga as believers of the Lord, God made us worthy to come into His presence. Pero dili nato himuon nga excuse or alibay nga bisag unsa ko, sa ingani ko, duol ko sa Ginoo, okay lang because God hates sin. Sakto? That's why God hates sin. That's why He sent His Son to die in our stead. When Christ died at the cross and we received the saving work of the Lord Jesus Christ, gitawag na tag saints. Mga balaan na ta, and we are all worthy to come into the presence of the Lord. Ang makapahimo natong worthy to come into the presence of the Lord is the blood of the Lord Jesus Christ. Karon nga naluwas na ta, we are called to serve. Remember, when you receive the Lord Jesus Christ, you receive Him as your Lord. I mean, your Savior. That's for salvation. And when you receive Christ as your Lord, that means receiving Him as your Master. That means you serve Him. So ang prerequisite sa atong service sa Ginoo is our salvation. I hope the purpose of worship is served today sa atong panaghios sa karon. Are we blessed sa atong music karong buntaga? Nalipay ang Ginoo sa atong ginahimo karon. Ang importante karong buntaga dili ang atong happiness, dili ang encouragement nga atong nadawat karon, kundi ang napalipay gyud nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Because sometimes ang ato ang emotions maka-divert sa unsa gyud ang purpose sa Ginoo. It's not about our emotions, not about our feelings, it's all about the Lord Jesus Christ. So let us commit our time of meditation to the Lord right now. Lord, we thank you that we could meditate on your word. We thank you for this wonderful privilege. We thank you for the music we have today, and we thank you for the commitment of each believer, Lord, to serve you. Lord, gamit ang imong alagad karon as He shares your word. In Jesus' name, Amen. Dugay-dugay na nga panahon, nabisita mig Davao City, where we were siguro usamis pa mi nagpuyo. Pag-abot na mo Davao, lahi among tuyo, but namit na mo si Pastor John Ayok. O gi-invite mi niya og lunch or dinner. Basta mo gi-treat mi niya whole day, no?
Gidala mi niya Korean restaurant nga wala pa gyud kusukad nakaabot didto. Unya pugson gyud mi niya paggamit og chopsticks. Unya ang gi-order mga mani. Saon man ni? No? Gihimo ra kog katawanan dito sa mga waiter ba. Dugay nangayo jud ko kutsara oy. Di gyud makaya. Pero dili na mo akong point. Hangtod nga murag ingon nga sobra-sobra naman ni nga pag-treat ni Pastor Ayop sa amo. Ito nangutana ko anong ginahimo nimo ni? Ayang tubag, I hope he could still remember. Ingon siya, gihimo nako ni. Og nag-decide ko nga himuon nako ni sa mga pastors. Nga i-treat nako sila. Tungod kay ako wala pag ko kasulay nga gi-treat ko. Ako kabalo kung malipay ba mo ana o mag-uol mo ana istorya ha? Pwede siya mahimong bitter sa kinabuhi. Nga dili siya makialam sa mga pastors or sa mga church leaders o mga churchmates. Pwede na siyang mingon, dili na ako i-treat ang uban. Anyway, wala mo po ko kasulay ana. Pero gihimo niya ang experience, siguro nag-desire gid pud siya ato, no? No? Oh. Gihimo niya ang experience, mahimong ministry. Na feel niya nga ang mga leaders, mga church workers diay kinahanglan pud i-treat og ingon ana. Mao nga iyang ibuhat. And that is called ministry. Dili ni padungog-dungog ako nga i-treat ko ninyo. Kaya daghan na gyud ko gipangutan ako, favored lang gyud ko sa Ginoo. Bahalag masuko mo sa Ginoo, pero ako kanang malipay kay ko kay daghan kay mang libre. Wala ko kabalo kung naluoy ba sila sa ako or na-bless sila sa akong kinabuhi. Oh. Kagabi ana po nang libre sa ako. So kung nay naplano unyang gabi ayaw sa kay naa na po ilain. Ayaw lang sa ayaw kay magdoble lisod pug kayo, no? Ang tanong mo ano may asinso gyapon ng lawas, no? Mas daghan among istorya kaysa kaon. No? Blessed moments. I'd like to share about God never wastes a hurt. If you have noticed, kadaghan na gyud nako ni kinasulti nga statement. Dili ni pang justify sa ato masala. Dili ni pang justify sa unsay nagakahitabo sa atong kinabuhi. But my purpose and my heart's desire today is that makita nato ang sovereignty sa Ginoo, ang pagbulutan sa Ginoo, ang goodness sa Ginoo sa atong kinabuhi regardless sa reality sa hurts sa kinabuhi. Because we are assured that God never wastes a hurt. Walay kapaitan, walay kasakitan, walay experience nga dili maayo alang sa atong perspective nga sayangon sa Ginoo. Gamiton sa Ginoo alang sa iyang katuyuan. Dili man kayo sayon pirmi dawaton kung nata sa pain nga ingnon ta nga all things work together for good. But you know, I would like to reassure you that Romans 8:28 is real. God is at work and He works for our benefit. Naagi katuyuan ang Ginoo kanunay. One of the hardest realities of life is that sometimes the deepest pain comes while we are walking with God faithfully. Naba mo experience ana? Lord, dasig manunta ko. Gahatag manunta ko sa imo. Nangalagad manunta ko. Pero ngano man eh? The Bible says, all things work together for what? For good. But Lord, where's the good? Sa akong ginasinati karon. No? Asa may good? Ani bugat man kaayo, Lord? Now, may sigutan na to. Gusto lang akong ansiran daan. Nga usa sa mga purposes, nga nga, i-allow po sa Ginoo nga na pain sa atong kinabuhi. Una sa tanan, aron makasabot ta unsa ang pain. Ikaduha, aron makaibalaw ta unsaon pag-minister those who are in pain. Nabalik-balik na ako, mga igsoon dinhi, nga kung ikaw nakasulay ka nga nabulagan, posibleng gitawag ka sa Ginoo pag-minister sa mga nabulagan na pod. Kaya kasabot man gyud ka unsa, no? Kinsa bay namatyan og iro dire? Then pertig yung hilak nimo. Anong hilak man gyud ka? No? Unya ingnon pag gyud ka, para iro lang hilakan gyud. Mura siguro mo bukal gyud imong dugo, no? Pwede siguro ka maingon, mas mahal pa ni akong iro kaysa imo ba? No?
So kinsa may makasabot atong namatyan og iro, di ba katupong namatyan og iro, kabalo, sakit jud kay na ba? No? Sakit jud kayo na. There are moments when prayers seem delayed. Ito ang broken world nga kanta, dili pa lang dugay, no? Wala lagi answer akong prayer. People betray us. Kasulay ba mo? Gitraidor ta? Doors close unexpectedly. And life unfolds differently than we imagine. Usa ka politiko nga kusog kayo siya pagkadaog niya, but sa sunod nga term wa na gyud siya kadaog. Ang statement niya siya, I expected this, but not so soon. Kabaluman ko, abot panahon dili nako, pero dili gini karong panahon na unta. In those moments, many believers quietly ask, Lord, what was the purpose of all this pain? Nagtuo ko silently, nagapangutana ta panahon sa mga trial sa kinabuhi, Lord, unsa gi katuyuan ngano? Anong gi-allow nimo ni sa akong kinabuhi? Again, usa sa mga purposes sa Ginoo, gamiton ta sa Ginoo diha dapita. Gamiton ta sa Ginoo. So dinhi sa ministry team nato, tungod sa among kabisi, dili ginamo maplastar kayo, but plano tami o kanang maayo kayo nga ministry fair, no? Job fair sa church, nga maka-apply ka kung asa ka gusto nga ministry. No? Pero dili mo na mo i-disappoint today. If you want a ministry in the church, gusto ka musulod sa music team, sa media team, technical team, ushering, o kaning tiglimpyo diri, kay kulang pa. Natay mga form sa likod, for your ministry. Because we believe that every believer is a minister. Naagyog kay place in the body of Christ because we are a body. We have a place. Gamiton sa Ginoo imong spiritual gift. Gamiton sa Ginoo imong heart. Gamiton sa Ginoo imong abilities. Gamiton sa Ginoo imong personality. Gamiton sa Ginoo imong experiences. Kung daghan kag kasinatian, willing ka mutabang sa uban and serve the Lord. Kung asa kanya gitawag. The story of Joseph gives us one of the clearest answers in Scripture that God never wastes a hurt. Kay baluta, familiar kay sa ato si Joseph, labi na ang Davao City Grace Gospel Church. Kay murag nagsagunson karon ang pag-perform sa atong mga artista sa Joseph the Dreamer. Congratulations di ay sa nahitabo dito sa SMAC A&B, no? Sa North Cotabato. Salamat mga igsoon sa inyong pag-alagad. Kabalo ko nga dili sayon sa inyong mga rehearsals. Ang uban kasukaon na pero mo play lang gihapon, mo perform lang gihapon. No? Dili sayon. And thank you church sa pagsuporta sa atong mga talents para makaserve sa Ginoo. Ang good news ilang gibalita daghang ning profess to receive the Lord Jesus Christ and Savior, daghang ning tindog ning commit para mag-serve sa Ginoo. So what a challenge para sa ato sa pag-support ani nga ministry. Joseph's life reminds us that painful seasons are not evidence that God has abandoned us. Often, they are evidence that God is shaping us for something greater than we can presently see. Naikanta nag-ingon, we see the present things. He sees the first and last. If you could not trace His hand, trust His heart. Saligan nato ang pagkamaayo sa Ginoo. Saligan nato ang kasing-kasing sa Ginoo. Kay wala gyud sayang nga panghitabo sa atong kinabuhi. Sa tanan nga gialaw sa Ginoo. Number one, nganong God never wastes a hurt? Because God uses pain for our preparation. God uses pain for our preparation. In the life of Joseph, daghan kayong pain ang iyang nagian. Dili ni magic. Nga karon gitawag siya sa Ginoo, gianak siya ni Jacob, favored siya ni Jacob, din pagkaugma na din siya sa palace sa Egypt. Dili ingon na. I think it's no less than 13 years nga gi-go through niya from pit to palace. Di ba gihulog siya sa bangag sa iyang mga igsuon? Imagine nimo na ga-enjoy ka sa favor sa imong amahan, palangga kay ka, na kay family, na kay mga big brothers, hayahay kayo. But you know, time came, ang iyang kaugalingong igsuon mismo, ni betray kaniya. So nahitabo kang Joseph, I know,
Nga sa iyang time when he was, pag in English, nagihulog siya sa bangag. True. Oh. Di niya ma-imagine, where's the good in this? Kaya wala pa man siya kahibalo nga moabot siya sa Egypt. Nga mahimo siyang leader or prime minister sa Egypt. Wala na. He did not see the big picture. So, ingon siya din sa verse 27, verse 23, Genesis 37, it says, "So it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. Then they took him and cast him into a pit." Ano din in English? Cast him into a pit. Favorite niya siyang papa, tagaagwa po kay nga coat. No? Many colors. Pero gikasuyaan siya. Joseph was young, favored, and full of dreams from God. But immediately after receiving those dreams, his life became painful. I know, inosente yung kayo siya. Nag-share lang siya nga, "Apo kayo hang damgugod." No? Duha ka damgo? Indot kayo, interpret na ito kaugmaon, pero tigyon ninduta. Pero dito po nagsugod. His brothers rejected him. His brothers stripped him, threw him into a pit, and sold him into slavery. Ano ba'y nakaagi na to, anak? Nagiunay ta sa ito igsoon, gihulog ta sa bangag, gibaligya, mayroon ba okay po nga pagkabaligya? Slavery. From Joseph's perspective, it probably looked like his life was falling apart. James 1:2-3 says, "My brethren, count it all joy when ye fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience." Saan yung pag-imagine na nga naa ka sa problema, then ingnon ka, count it all joy. Grabe kayo ang irony diri sa kinabuhing Kristohanon. Parang dili ka pwede mo ingon nga, once dawaton nimo si Kristo as your personal Savior, hayahay na gyud imong kinabuhi. Hayahay sa perspective sa kalibutan, dili ingon ana, kay naa gyapon mga problema. No? Pero ingon siya, count it all joy. Kining joy diri, inner joy na. Dili ni mag-ula ni nagdepende sa what happens. It is a God-given joy, and that is supernatural because dili ni ato ang capacity nga kalipay. Kalipay ni gikan sa Ginoo regardless sa atong circumstance sa kinabuhi. There is joy. There is joy in serving the Lord. What Joseph did not realize was this: the pit was preparation. Kung kag gibetray ko sa akong mga igsuon, gihulog ko sa bangag, dili ka makaingon preparation ni. No? Wala to niya nakita. Nakita na to, kay gipakita man ang whole story. No? Wala o kabalo sa imong kahimtang kung sa kakaron na baka sa mountaintop o sa valley karon. Let me assure you that God is preparing you for greater ministry. Amen? Gamay ra kayo nag-amen, pero sige lang. Base na po'y naguna-una diri nga, tigulang na ko. Kung sa baboy pa ni sa mga bukid, kanang pahumayan na lang ba? No? Kanang maragwa na pag-asa bitaw nga mo dako pa or mo tambok pa. Ihawo na lang. Dayon, tagaan ni mo isa ka kilog tunga tung imuhang silingan niya. Libre na dayon daro sa imong uma. Ano ba? Matoy bayad niya ba? Daro sa imong uma. Pahumayan na lang ka or pamaisan na lang ka. Or charge to crop. Nga nag-harvest sayang kuan ayha pa ang bayad. Wala ingon ana. Kay samtang gapitik pa ang atong mga kasing-kasing na paggigamitan ng Ginoo sa ato. Amen tana? Kamay ramang gihapon. Murag na-render naman. God was developing Joseph before elevating him. Amen. So, gipa-down pag yun siya gayo, no? Dito yun siya sa pit. Because character must sustain what calling receives. In other words, i-build up sa Ginoo ang atong character. Ang pit sa kinabuhi, ang mga bangag sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi will prepare us for greater ministry. Himuon sa Ginoo ang atong character nga ma-develop. Mahimong founded yun sa Ginoo ang atong mga character. That's why sa Sunday school kaganiha, among gisgutan nga, there is difference between interest and commitment. Ang commitment yun, sa hirap at ginhawa na aka.
Pero interest lang, kunang, ug okay ka, I mean, ug okay ang dagan, naara ko, pero ug wala, ug dili maayo ang dagan, wala na pod ko. No? That's why we call for commitments in the church. Balikon lang ako istorya sa pastor, utana siya sa ako, Pastor Marvin, kinsa may mas maayo, ang adlaw o ang bulan? I mean, the sun and moon. Kung unsa di ay, o kinsa may maayo, kinsa maayo sa ila, ang sun or ang moon? Di man ko ka-answer, kung unsa di ay, kinsa di ay maayo sa ila. So maayo gid ang bulan. Ngano man, kanang adlaw mo tungar man na og hayag na. Murag sakto sad no? So bulan gyud ta kay bisag gabi inaa siya. Bisag lisod kay kinabuhi naa siya. Nakabalo mo sa science, so ayaw na lang yung debatiha. Istorya ron pud to iya nga pakatawa pero ampo ko namuot kayo. Pero akong gi-share sa inyo. Ako ni mga tao nga murag adlaw ba? Mutunga laghayag na. Dili ni pangtira ako no? Kay kitang tanan puros man gyud tanang alagad sa Ginoo. Wala lang ka makit wala lang ka ma-recognize sa stage. Puros yun tanang alagad sa Ginoo. Uban, wala sila physically, na sila financially. Ang uban, na sila manpower, na tanan nilang kusog, na ilang panahon, lain-lain ta. Una nga, dili ta may mong guilty kung asa tagibutang. Ya, dili lang po doon tamalain kung na mga encouragement sa pagpangalagad sa Ginoo because we could give more. Diba? You can do better than that. Sa unsay atong ginabuhat karon naapay calling ang Ginoo, di ta mawad ang paglaom. Kay once nga muundang taw gunahuna nga last na gyud ni. Pag mahuman lang ni, pwede na akong mamatay, wala na. Wala na sense ang kinabuhi. 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Ang naagian ni Joseph sa iyang mga igsoon, grabe ka humiliating. Pag ingon direk humble yourself para ipataas ka sa Ginoo, kani humility ba nga? You are willing to be humiliated. Sa yun na kayo ni istoryahon, pero usay ma-insulto ta. No? Balik ta sa traffic. Pagparahon ka og enforcer kay na kay violation, grabe yung pildihan ni mo. Ano, maluya, yun kayo ko. E dili man ko gusto mapildi gud ko. Kanya kay mo sukol-sukol ta, arrogance naman pod. So maduga nga, itong bayron nun. Sumurog ka pakiluoy lang yun ta pirmi do. So, pero so far, sa kadaghan ako nadakpan sa Davao, magkausara yung ko gikaluyan. Di pa bayad yung ko sa tanan. Ya, ang last pag yun, kang akong sakyanan nabayay kuan kanang elite kayo og lugo ba? Oh. Sakay-sakay ko, agwapo ni kay na sticker sa kuan ba, dili ni dakpon. Dakpon gyapon! Oh. Ina ko experience manggod gikan mig Davao Doctors Hospital. Ya, among tungod sa bad news, among gustong gilingaw namo ang mga bata. Dala na mo Jollibee. Kung bantay mo anang Davao Doc, day na Jollibee sa atbang. Apir tilipayan namo kay naara day duol ra. Ditso ra ko one way man di ay. Ya, naara gyud dito ang mga pulis gatambay-tambay. Agi ko sa ilahang tungod. Agad. Saon man ako to? Bayad na pod. Ko sige lang, dibitaw ni ako ang sakyanan ang naka-record. Kahit kanang feeling ba nga, i-humiliate ka. Naka-learn ko nga, kanina ang humility nga gipangita sa Ginoo, kanang humility that you are willing even to be humiliated. Sa kinabuhi ni Joseph, I know nga, pertigid to ka, kanang makawala og self-worth ang iyang experience. Luoy kayo kung huna-unaon. Mo nang ang iyang from pit to palace nga journey, painful kayo. Kita kung magtanaw ta sa story ni Joseph, mura ganahan ta katong dito na sa palace. Ganahan ta nga dito na diretso ang atong kahimtang. But God, remember this, God first works in the pit. Gusto sa niya humble ta, ma-develop sa na nga character din hinato. Isa sa mga favorite lines nako pag nata sa mga problema is that God wants to accomplish something in you and through you kung doon ay pain sa imong kinabuhi. That means doon ay gina-build up ang Ginoo sa imong kaugalingon. Karon gamiton kaniya ngadto sa uban or para sa uban. Pit is preparation. We want promotion, but God develops humility first. Before palace, pit sa tadaan. We want ministry,
But God shapes compassion through suffering. Di ba mas compassionate ka pag nakaagi ka sa iyang nagian? Pag nakauna ka, di napasaran nimo, mas compassionate ka, mas maluoy ka, mas makasabot ka sa iya. Hindi lang ka mo ingon, kulang rin nagbasag Bible. Kung kay simba-simba good, ampo rin kulang anak. Sahay po ang ampo, himuon rapod kanunay nga pang lang, bulit lang sa atong dili gyud tinuod nga prayer. Ngayon sa kabatanon nga pareha may kaniwang sa una, pag sunod kita nilang limer, dako na kay siya. Sa boy, unsa may sekreto nimo tudloy pod si pastor aron mamatso-matso pod. Sa prayer lang gyud, ma'am. Pero namang inampo na ako. Sometimes, the greatest preparation for ministry is pain. So kung unsa man ang painful experience nato sa atong kinabuhi, ato isipon, gina-prepare ta sa Ginoo. It is preparation. People who have been comforted by God know how to comfort others. If you have experienced rejection, family wounds, financial struggles, disappointments, sickness, hidden tears, nawa kabalo ang uban, and the enemy told you your suffering was meaningless, God says, I can use every painful chapter for my purpose. Ang uban sa ato makaprove na sa ato experience, tama? Adunay pain na hitabo sa ato karon naga-minister na ta. Life is a school po. Schooling po nato ni. God will not merely bring you out of pain. He will bring purpose out of pain. Second, God stays with us in every season. Kanunay na nato ni nadunggan. God stays with us in every season. All through sa 13 years ni Joseph, wa gid siya biyahe sa Ginoo. Again, there was rejection, there was hopelessness, there were insults sa iyang kinabuhi, but God stays with Joseph. And the same principle applies today, nga dili ug dili gyud ta biyaan sa Ginoo panahon sa atong mga kasakitan. Naa siya, naa gyud ang Ginoo. Ang Book of Esther, matod pa sa mga theologians sa among study, ligyo ka makakita diha og word nga God sa Book of Esther. Pero tanaw nimo ang whole story is about God's sovereignty. Control sa Ginoo sa iyang pagpangga sa nation Israel. God stays with us in hidden seasons. Joseph said, Genesis 39 verse 21 says, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and He gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Gihulog siya sa lungag, gibaligya siya as a slave. Pag-abot sa Egypt, na-promote po unta siya, nahimong steward, pero napriso siya sa false accusation. Pag-abot sa prison, he found favor sa guard. Naagyapon dito, kauban niya ang Ginoo. Statement nga ginabalik-balik din ha. The Lord was with Joseph. The same promise. He promised sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5. I will never leave you nor forsake you. May encouraging verses para sa ato. Be still and know that I am God. Butang ta sa Ginoo ba sa mga sitwasyon nga wala na gyud ta bitaw, no? Wala na gyud mohangad ta sa langit, mo tan-aw ta sa kilid, wala na gyud tay kadangpan. Because sometimes manggod maingon ta God will provide, pero atong gisalingkad, atong igsuon man pod. Mapil ko conference, wala ko'y pamiliti. God will provide, pero naarang kay yun na hulaman. Pero moabot yung panahon nga wa tay kahulman ba, no? Sa Bible school, bisag mga kwartahan na mga classmates dito, mahutdan yun. So na-learn ako sa akong classmate, yung sa gituyo, yung Ginoo dong. Kaya di ta magsalig sa atong classmate, di ta magsalig sa atong amigo, di ta magsalig sa atong mga maestro. Kaya among mga maestro, mahutdan pod. Konsumo. No? Igo-igo rin sa ila ba? Aron mo tanaw kita sa Ginoo. Mohangad ta sa Ginoo. Numduman nato nga dili kita biyaan sa Ginoo. Joseph served in Potiphar's house. He worked faithfully, he honored God, he maintained integrity. Yet, he was falsely accused and thrown into prison.
Joseph experienced another painful delay. And yet, Scripture repeatedly says, the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Muna'y statement. Not only in the palace, not only during victory, God was with Joseph even in prison. Brothers and sisters in the Lord, we often think God is present only when life is successful. When maayo gid ang Ginoo kay successful akong mga anak. Maayo gid ang Ginoo kay giayo ko niya. No? What if wa nakahuman ang atong anak sa pagpa-eskwela nga atong gina-desire? What if wala ta naulian sa atong gibati? God is still good? Is God still good? The Lord was with Joseph. Sama ka nato, kung unsa man ato mga struggle sa kinabuhi, na gitawag hidden season sa ato mga kinabuhi, na ang Ginoo. 3 hidden seasons sa kinabuhi ni Paul, naingon siya, 3 times I asked the Lord, nakuhaon ning thorn in the flesh. So 3 times, ato pa wala yun gikuha dayon? 3 seasons siyang kinabuhi nga, gusto niya nga, wala unta ni, kay kung wala ni, maayo unta akong kinabuhi. Matin, ang answer agad sa Ginoo saya, my grace is sufficient for you. Kinsa may naka-experience sa tinuod nga sufficiency sa grasya sa Ginoo, di ba katong nawad-an og grasya? Katong nawad-an og favor? Nawad-an og amigo? Nawad-an og loved ones? Diha nato mas na-feel unsa kamayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Then Paul said, siya, when I am weak, then I am strong. Gusto mong sa Ginoo, i-reason yun nato atong pagsalig sa atong kaugalingon, mga igsuon. So, ipahinomdom niya nga, na ako'y bahala sa imo. Ano magka-problema ta? Because gusto na to kontrolon na atong kinabuhi. Kita gimugunit sa tanan, nga bahin sa ato ang kinabuhi. In prison, Joseph learned endurance. He learned dependence on the Lord. He got wisdom from the Lord. He gained patience and trust. And so the hidden season sa kinabuhi ni Joseph was not wasted. It was not wasted. Today, you may have felt forgotten. Una-una ka, grabe akong pangalagad sa Ginoo. Nag-ampo man ko, sincero man ko sa akong mga prayers. I'm an obedient child of God. Pero imong kinabuhi, hangtod karon lisod gihapon. Pwede kang mawad-an. But remember this, God is working. God is at work. Mga bana, nga problema sa ilang asawa, remember, ginatrabaho sa Ginoo imong asawa. Mga asawa ga problema sa bana, remember, ginatrabaho sa Ginoo imong bana. Mga ginikanan, nagproblema sa ilang mga anak, ginatrabaho sa Ginoo inyong mga anak. Mga anak, ga problema sa inyong mga ginikanan, ginatrabaho sa Ginoo inyong mga ginikanan. God is working. Again, the prison was not proof that God abandoned Joseph. It was proof that God was still shaping him. 1 Peter 5:10, after you have suffered a while, God will perfect, establish, strengthen, and settle you. Di ko kalimot ani nga bersikulo mga igsoon because gihatag di sa Ginoo sa ako sa usa sa mga painful experiences nako sa akong pagkapastor. I experience ka ng gi-humiliate jud ko. I'm not saying I am so humble. I'm humble. Pero kanang gipakaulawan, gitudlo-tudlo jud ko tungod sa imong leadership, ingon ani ang nahitabo. I experienced that. Very painful. Wala ko nagisaba sa akong pamilya. Kaya murag, di ko gusto nga maluoy sila sa ako. It was very painful. Grabe nga insulto. Sa akong meditation, kanina pa yun nga verse. No? After you have suffered a while raman di ay, God will perfect, establish, strengthen, and settle you. You know? Human ato nga problema, nasolbad ang problema, nakabati kong fulfillment. Nibati ko nga, nahimo kong victorious. Nga man, kaya wala ko musukol. Wala ko nagpadala. Kaya pride man gud ang tendency mo ba, musukol yun ta. Kaya naman gud po doon ta ko'y rason, na musukol. But then there was realization. So nasettle, okay na gyud kayo. Thank you Lord sa mga nagapanghitabo. Doon na ba kayo pasalamatan sa Ginoo ngayon na ng experience? God uses pain for our preparation. God stays with us in every season.
And God redeems pain for His glorious intention. Again, God has an intention. God has a purpose. Di nato nakalimtan. Na yung mga panahon nga, lisod kayo na pasudlon sa atong kasing-kasing o guna-huna. Lisod kayo siya pasudlon sa atong sitwasyon. But that is the truth. Na naag yung maayo nga tuyo ang Ginoo. God redeems pain for His glory and for the good of others. Unta sa atong mga kasakitan sa kinabuhi, problema sa kinabuhi, mag-glorify yun ang Ginoo kay mga ginaihang intention. O ma-bless ang mga tao nga nagatanaw sa atong kinabuhi. Eventually, Joseph stood in the palace, exactly where God intended him to be. I know, wala yun istoryahan sa Ginoo si Joseph. Nga mao ni ang imong kinabuhi. Ihulog ka karon sa bangag, pero balhin na ka sa palace later, 13 years after. I know nga wala na. Nami kayo una-unaon, nga moabot na ka din pero dili sa yun ang proseso sa pagpaabot sa Ginoo dito. But then, time came, nga nakita yun ni Joseph ang intention sa Ginoo. He stood in the palace. Sumala yun sa intention sa Ginoo. Plano na sa Ginoo nga dalon siya dito. Ingon ato nga paagi ang gusto sa Ginoo, dalon siya dito. And so that was a great victory. When he faced the brothers who betrayed him, di ba? Nagkita na, gidala na niya dito yung pamilya. Ato pa, igipakuha niya dito, gipadalaan siya mga wagon sa Pharaoh para ipakuha yung pamilya gikan sa ganito. Para dalon sa Egypt, whole family. Ay pastor nag-ingon, tanawa, nindot yun. Proof yun ning gibless ta sa Ginoo pag nakay BMW. Oh, kay gipadalan ko guigon si Joseph. Kay para ipakuha yung pamilya. BMW, behold my wagon. Sundog-sundog ra na nga istorya. Yo dato na gid Joseph ba? Oh, ana. So pag-abot doon, na-realize siya may igsuon nga, mao man ni atong gidaog-daog sa una. Oh. Pagpaila ni Joseph, nangahadlok yun sila. I am Joseph, ako ang inyong igsuon nga inyong gibaligya. Grabe kay itong akuan sa ila, no? Another pain na po to sa ila, ha? Grabe siguro mga regrets to, sa ilang gihimo. But you know, Genesis 50. Sige, ingon diha. Can we read it together? Ingon niya sa iyang maigsoon, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Internalize daw nato ni. Konbensihon yun nato na kung unsa may gialaw sa Ginoo, it was meant for good. For we know that all things work together for good. Dili na sa iyon dawaton kanunay, but ato i-convince atong kaugalingon nga mao ginay tinuod. God meant it for good. God's purpose, for His glory, and for the good of His people. That's why gina-build up niya ang atong karakter, gina-develop ta niya aron mahimo tang effective sa ministry. Unsa may imong struggles karon, unsa may experience karon, unsa pinitik sa imong kasing-kasing karon, ginatawag ka sa Ginoo para sa pagpangalagad kaniya. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Listen to this. Who comforts us in all our tribulation or our pains, that we may be able to comfort those who are in any trouble. Gipaagi kag pain, gi-comfort ka sa Ginoo, aron nga kung dunan po ilain mo agi og pain, ikaw na po ang mahimong comforter. God wants to accomplish something in you and through you. Another verse, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. For God's glory lang yun. Ng mga tao nga nagtanaw sa atong kinabuhi, giunsa nato pag-respond sa atong mga circumstances, makapalipay sa Ginoo. Joseph finally understood. The story was never only about him. God used Joseph's suffering to preserve nations, to save families, to protect the covenant people, Israel, and fulfill divine purposes. Maigsoon ko sa Ginoo, sometimes mangutana ta, why did I have to go through this? Anong kinahanglan pa man agion nako ni? And later we discover, para sa mga nagmadaogon sa ilang ma-experiensya, our testimony encourages others. Our survival strengthens someone else. Our healing becomes ministry. Our pain becomes a platform for God's glory.
Kumusta man ang atong mga experiences? Kumusta man ang mga painful na mga experiences? The hurt was not wasted in Joseph's life. Some of the most powerful servants of God are people who know what grief feels like. Ang mga successful, maayong karakter ng mga tao sa Bible, kabalo sila unsay grief, kay nakaagi sila. Kasabot sila unsay failure, kasabot sila unsay loneliness, kasabot sila unsay restoration, kay ilamang nagian sa comfort sa Ginoo, gi-comfort sila. Because wounded people who encounter God become compassionate ministers. When we recognize God's sovereignty, gratitude should move us towards service. Unta, ang atong kinabuhi mo respond sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Giandam ta niya, gidevelop ta niya, kay doon na gid siya gamitan sa iya, sa ato. Joseph could have become bitter, but instead, he became useful. Yun sa manato atong mga experiences. Nagamit ba? Mga igsoon, God is still looking for people who will say, Lord, because you carried me through my painful seasons, I now offer my life for your service. Your story is not just for you. Your testimony is ministry. Your survival has purpose. God comforts us, not only to heal us, but also to use us. Nindot, no? To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. I would like to encourage you to focus on the Lord Jesus Christ right now. The Lord Jesus Christ had gone through what we are going through. Walay kasinatian na to nga wala maagiin ni Jesus Christ. Misinterpretation, misrepresentation, misunderstanding sa unsay gibuhat ni Jesus Christ. He has the truest motive, sincerest motive, pero naagyapoy problema ang mga tao ngadto kaniya. The Bible says, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Being found in appearance as a man, He humbled Himself and He became obedient to the point of death, even the death of the cross. The death of the cross, gitawag siya reproach, gitawag siya kaulawan, and that was not about Him, it was about us. Willing to die for us, who for the joy that was set before Him, endured the cross. By whose stripes you were healed. So the greatest example that God never wastes suffering is found in the Lord Jesus Christ. Jesus was rejected, betrayed, mocked, beaten, crucified, and yet, through the cross, God brought salvation to the world. What looked like defeat became victory, and what looked like suffering became redemption para kanato. Because Christ suffered and rose again, our painful seasons are never meaningless. Hilak man ta, pero ang description sa Bible, it will just endure for a night. Joy comes in the morning. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. And then, another verse, the steps of a good man are ordered by the Lord. Maybe today, you are standing in a pit. Doon na kay problema, nga ikaw lang nakahibalo. Shall we bow down our heads and talk to the Lord right now? Maybe you are sitting in a prison. You are carrying disappointment. Hopeless ka sa kahimtang sa imong pamilya, sa imong eskwela, sa imong kinabuhi, sa imong trabaho. You're trying to understand why life unfolded the way it did. Joseph's story reminds us that God is still sovereign. And one day, just like Joseph, you may look back and realize the pain shaped you, the delay matured you, the struggle strengthened you, and the hurt prepared you for ministries. That's why ingon si Apostle Paul, present your bodies as a living sacrifice. Do not waste your pain by becoming bitter. Let your story become service, and let your healing become ministry. Let your gratitude become commitment, because God never wastes a hurt. Please commit to the Lord right now. Gusto ka mangalagad sa Ginoo. If ever you want to work with Davao City Grace Gospel Church, before ka mauli, pangayo diha og sleep, na diha sa itong mga usher sa likod, kung asa ka, mahimong makaserve sa ministry din, gitawag ka sa Ginoo.
God never wastes your hurt. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.